this video mga kanosi, sasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga subscribers, mga nanonood ng ating video with regard doon sa paano mo mag-file ng complaint sa DTI. By the way guys, just a short story about what happened from the past. The reason why nag-drive kami na mag-upload ng ganitong video 3 years ago, it's because we had this experience sa pagpa-file ng complaint sa DTI. Honestly speaking, and real talk na din, minsan kapag ka napupunta ka sa isang sitwasyon kung saan parang feeling mo hopeless ka na dahil hindi mo alam kung saan manghihingi ng tulong. Kasi sadly, dun sa pinagbilan namin sa online platform na yun, we weren't able to get anything. Kaya wala kaming choice kundi manghihingi ng tulong sa isang government agency, and yun nga yung DTI. And naniniwala rin kami na maraming Filipino, marami tayong mga kababayan na nagkakaroon ng ganitong problema. Maaring iba yung nabili nila, maaring iba yung experience nila, pero iisa yung gusto nilang makuhang kasagutan. They wanted to know how to file a complaint sa DTI at kung matutulungan ba sila ng DTI. Kaya in this video, i-discuss natin yung mga questions na yan, and we are hoping na maraming mga kababayan natin yung matulungan. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa abroad. And to start with mga kanosi, isa to sa mga questions na binigay ng isa sa mga subscribers natin na nakaranas ng isang klase ng for sale daw sa kanya. So, ito yung katanungan ng isa sa ating mga subscribers. Hello Rosie, gusto ko pa mag-complain about a product dahil nalaman ko na halos twice the retail price yung na-charge sa akin, tapos ang dami lang fees. Dapat po ba na-erase ko na ito sa DTI to cancel the purchase completely? The product is unused, only yung plastic sa labas lang ang nasira since na-scratch. Or bumalik sa store personally to return the products. Kapag hindi po sila pumayag, saka ako magpa-file ng case sa DTI or erase ko na po agad kapag ganito. Maraming salamat po. So, again mga kanosi, hindi kami legal team, hindi rin kami nagtatrabaho sa DTI. We just wanted to share what we have learned from the past experience that we had. At sa abot po na aming makakaya, itatry po namin sagutin to based sa nakasaad sa Republic Act 7394 or yung Consumer Protection Act of the Philippines. If you would like to check that out, nilagay po namin yan sa ating description box para pwede nyo siyang i-download para kayo rin po, pwede nyo siyang basahin para malaman nyo ang ating mga karapatan bilang isang consumer. So, to answer the question na isa sa mga subscribers natin, sadly po when it comes dun sa pag-return ng product, ang sabi po sa dti.gov.ph website, when it comes sa no return, no exchange policy, if it is allowed, sabi po hindi po allowed. Return, no exchange policy is enforced so that consumer may exercise their rights. So sabi nung 3 R's, tandaan natin 3 R's. Repair, replacement, and refund. Ayan. Mga kanosi, tandaan natin yan. Wow! Tayo pala ay merong ganong klase ng karapatan. Meron tayong kakayahan na ipa-repair, palitan, at syempre i-refund in case yung pinurchase daw natin na product merong imperfection or defect. Ayan. Kaya lang, ating subscriber na nagtatanong dito, hindi raw po pwedeng i-apply ang no return, no exchange policy sa mga ganitong klase ng kondisyon. So, if the product purchase has no imperfection or defect, ibig sabihin, kung ang produkto raw po na binili natin hindi naman sira, hindi naman defective, hindi expired, hindi fake, yung pong store na pinagbilan natin ay pwedeng hindi pumayag na i-return nyo yung product or i-refund. Okay? So, ito po ay sinasabi ng DTI website. Another one, or another condition, when the defects of the goods are due to the mishandling of the buyer. Ibig sabihin po nito, kung defective daw yung product at tayo daw po as consumer yung may kasalanan kung bakit ito nasira, hindi po yan pwedeng palitan or i-refund. Okay? Another one is in case of as is, where is transaction. So, meaning kung ano yung binili mo, yun yung nakuha mo. And if the consumer had a change of mind. So, kung halimbawa, choosy ka, tapos pickle-minded, be careful ating mga kanosi kasi kung halimbawa gusto mo lang i-return or i-refund yung iyong binayad, hindi po ito pwede. Kasi kung bigla ka lang napaisra, ayoko na. Hindi po pwede yun. Hindi po to kanin na isinubo. Ayan. And lastly, sabi, the sale of second-hand articles. So, kung halimbawa, mahilig tayong bumili ng pre-love, second-hand, syempre, hindi po yan basta-basta pwedeng isole. Kasi iba na po ang kondisyon yan. Ayan. So, mga kanosi, I hope this answer one of the questions na meron yung ating subscriber. At kami mismo,
natuto kami sa nabasa namin at naipaliwanag namin ngayon sa inyo. And doon naman sa isang question ng isa sa mga subscriber natin, we would like also to at least share an experience na nangyari doon sa nanay naman ng kaibigan ko. It happened to her sa isang mall, tapos parang nahila lang siya doon sa establishment na yon. Tapos nagulat na lang sila na yung credit card ng mother nila sinwipe. So, the service or this particular product na binili ng mom nila may be different from what you have purchased. Kaya lang, yung experience kasi or yung situation is almost the same. So, you're saying that parang na-force ka naman bumili, parang in a sense, parang nabudol ba? Parang ganun. And honestly, tayo mga Pilipino, likas kasi sa atin yung kapag kami nag-offer, nahihirapan tayong mag-no. 'Di ba? It happens. And kahit naman sa amin, nangyayari yan, yung parang tipong pag inalok ka, hindi ka makapag-no, hindi mo matanggihan. And most likely, ganun din yung nangyari doon sa mom ng friend ko, and baka ganun din yung nangyari sa'yo, na force ka to buy a certain product na hindi mo naman talaga kailangan. Now, sabi mo rin that there is, kita mo na parang mas twice the price yung nasa retail. So, kung ganito yung scenario, you can definitely go to DTI to file a complaint. It's just that, of course, DTI will ask all of the information, all of the situation and experiences that you had, at titignan nila kung complain ba itong klase ng scenario na ito. And they will also tell you more kung ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga dapat mong ipasa. And at the same time, kudos naman talaga sa DTI because they're always there to help you out. To help us out, dali-dali nila makausap sa telepono, email, and text. Kung malapit ka naman sa DTI branch, then of course, pwedeng-pwede kang pumunta doon para mag-file ng complaint at sabihin sa kanila yung mga gusto mong i-complain. Ayan. So, punta na tayo sa next question na isa sa ating mga subscribers. Sabi niya dito, hello po ma'am, ask ko lang po if nag-file po ba ako ng complaint sa DTI is marirefund po ba yung binayad ko sa seller? Meron po kasi sila no refund policy pero puro defective items naman binibigay sa akin kada nagpapa-replace ako ng unit. Kaya gusto ko na pong mag-ask ng refund. Thanks po. At saka nga pala, mga kanosi, nabasa rin natin sa RA 739 for Consumer Protection Act of the Philippines. Dito sinasabi sa isang section na protection against deceptive, unfair, and unconscionable sales acts or practices. Grabe, ang haba na. Malalim pa. Dumugo ilong ko. Pero, mga kanosi, it's really important for us to share this kasi kapag nabasa nyo to, makikita nyo talaga na yung karapatan pala natin bilang consumer is malawak. At magkakaroon talaga tayo ng freedom, kumbaga, na i-express yung exercise ang ating karapatan bilang isang consumer. So, para doon sa nagtanong kanina about yung first question natin, pwede pala niya tong isama sa kanyang reklamo. Sabi rito, sa Regulation of Sales Acts and Practices, kasi parang lumalabas kasi during the conversation that I had with our subscriber po, offline na po ito, parang nabudol po siya, deceptive po yung marketing na ginawa, nahila siya, hindi niya po ine-expect na ganun po yung isa-swipe sa credit card niya. Meron pa pong isang instance kung saan, parang kung ano lang yung laman ng credit card niya, pinilit talaga na gamitin yung credit limit niya at yun yung isinuwipe. Grabe po, diba? Napaka-desperate naman ng ganitong klase ng sales practice. So, sabi po dito, Regulation of Sales Acts and Practices, Prohibition against Deceptive Sales Acts or Practices. A deceptive act or practice by a seller or supplier in connection with a consumer transactions violates this act. Ayan, whether it occurs before, during, or after the transaction, an act or practice shall be deemed deceptive whenever the producer, manufacturer, supplier, or seller, through concealment, false representation, of fraudulent manipulation, induces a consumer to enter into a sales or lease transaction of any consumer product or service. Diba? Kahit po malalim yung English niya, maliwanag po na kung ikaw ay pinilit, fraudulent, manipulated yung klase ng sales na ginawa, pwede mo po itong itanong at ireklamo sa DTI. At katulad po ng sabi namin kanina, DTI will always be there to help you out and answer your questions. So sa question naman ng isa nating mga subscribers kanina, with this, meron din kaming additional question kung second hand ba yung binili. Kasi kung second hand, as we have mentioned kanina, yung mga conditions na binasa natin.
Ngayon, kung ito ay brand new, katulad po na nangyari sa experience namin before, kaya kami napafile ng complaint sa DTI, it's because nung bumili po kami ng isang electronic device online, pinadala po sa amin is defective, may problema po talaga. And then, pinalitan, mali pa rin. Hindi pa rin talaga siya gumagana. So, we asked for a refund instead kaysa i-replace kasi po, sayang din naman yung oras namin, yung seller and ng buyer, diba? Kaya lang, unfortunately, yung seller po ayaw pumayag na i-refund yung aming binayad. It's just so happen na hindi po nila maibigay yung tamang product na aming binibili. So, with this case po, ma'am, DTI will also tell you kung marirefund po yung binayad. Again, hindi po natin alam kasi if this is second hand or hindi. And at the same time, kung puro defective po yung pinapagawa, kung natatandaan nyo, sinabi rin natin kanina 3 Rs. Tayo po ay may karapatan sa 3 R na yan, yung repair, replacement, and refund. So, kung hindi na po talaga kinakaya ng repair, pati replacement, ayaw na, kailangan na po talagang i-refund yan ng seller. Ayan. So, pwede po kayo magtanong sa DTI as well if you would like to file a complaint instead kung ayaw pong i-refund ng seller. Ayan. So, ang isa pa nating question na sasagutin for this video is yung kay Miss Sara Cuenca, 7508. Sabi niya dito, paano po kung malayo kami? Which means, paano daw siya makakapag-file ng complaint sa DTI kung malayo kami? And sabi niya, help me madam, Negros Oriental po ako. Alam niyo po ba mga ka-Nosy-Rosy, a good thing about these questions is kami rin po natututo sa inyo. So, what we did, as well as yung kasama natin dito sa Nosy-Rosy, is talagang nag-research po at tumawag sa DTI para po alam namin kung ano yung isasagot namin sa inyo. Like, what we are telling, every time na nag-upload kami ng video, we are an advocate and passion po namin na magbigay ng excellent customer service sa bawat isang Pilipino. So, with that being said, ito po yung sagot sa tanong ni Miss Sara. Teka lang, lumabas yung may lumabas na ad bigla. Ayan. So, sabi po dito sa isa sa mga na-research namin, sa Negros Oriental po, ipa-flash po namin yan sa screen. Pwede po kayong tumawag sa contact number na +6335-225-7210-211. So, meaning po, ito po ay extension. So, once again po, the number is 6335-225-7210-211. Ayan. At meron pa po isang number, 422-5509. And, pwede rin po kayong mag-email dito sa email address na to, which is r07.negrosoriental@dti.gov.ph. And ang address po ng DTI office sa Negros Oriental is 2nd floor, Uy Matiao Building, San Jose Street, Dumaguete City, Negros Oriental. Ayan po. Yan po yung sagot natin sa question ng isa sa mga subscribers natin. And ma'am, huwag po kayo mag-alala kasi even though wala po kayo sa Manila, ang pinakamaganda po na ginagawa ng DTI ngayon ay meron po silang mga satellite offices. Sinagot po sa amin yun ng isa sa mga DTI representative na nakausap namin over the phone. Once you go there po, mas mabibigyan po nila kayo ng solusyon and at the same time, mabibigyan pa po kayo ng information kung ano po yung next na kailangan gawin ng isang consumer na nagpa-file ng complaint sa DTI. Kasi we don't know din po if the product that you have bought is actually galing sa Negros Oriental or baka naman po outside Negros Oriental. But don't worry because our DTI representatives there will be able to help you out. Pumunta lang po kayo sa kanilang office or tawagan po yung mga number na binigay natin kanina. Mga ka-Nosy, naku, ang dami-dami po pong questions na binibigay ang ating mga subscribers. Pero don't worry because we will answer those sa ating mga susunod na video. And remember mga ka-Nosy as well, sa ating mga consumer dyan, kasama na po kami dyan syempre, ang DTI po ay may mga certain limitations when it comes sa pag-assess at pagkuha ng mga complaints. Kasi po may mga times po na baka yung ikino-complain natin ay isang business na hindi rehistrado. So, ang kaya lang po nila talagang i-handle is yung mga businesses or yung mga establishments na under their radar ay yung mga registered business. Ayan. Kaya po, bilang isang consumer, dapat rin po tayo ay mapanuri. Kailangan po gumawa tayo ng due diligence bago po tayo maglabas ng pera or bago tayo bumili ng mga produkto. Lalo na kung hindi naman po lihitimong mga seller ang mga pinagbibilan nito. So, tandaan mga ka-Nosy, no?
Kami rin po ay isa sa mga consumer na nabiktima ng ganitong klase ng seller, ganitong klase ng pagbibenta online, not only online, actually, pati physical. So, sama-sama po tayong maging mapanuri. And in order for us to do that, we appreciate if you will share this video. I-share nyo po ito sa mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, mga kasamahan nyo sa trabaho para po marami pa po yung maging aware sa ganitong klase ng mga information na alam namin at naniniwala kami na kailangan ng bawat isang Pilipino. And of course, aside from that, subscribe, like, and share at i-click mo yung notification bell para naman updated ka sa mga future naming videos. And of course, tandaan na okay lang matanong at mausisa, but be nosy responsibly. Have a great day and God bless!